mag-usapan kami. Oo, yun na nga. Yun, may comment na. Aloha, sabi ni Letiza. Iza. Shout out po. Ayun na nga. Kasi yung yung sinasabi niya na puro mga staff ito ni mga dating staff ni Rapi Tulfo. Ito ngayon yung mga, alam niyo yung mga nagsama-sama sila. Nagsama-sama sila para expose. Kasi hindi naman paninira yun, di ba mga kababayan? Kung magsasabi lang sila ng totoo. At etong mga ito, matagal nang gustong magsalita. Kaya nagulat ako, napanood ko si Atty. Libayan, yung mga staff daw na nagbabagang balita, yun na nga. Kasi mahirap din kasing alam niyo na, di ba? Alam niyo naman si Rapi Tulfo, masyadong nami-personal din di ba? Good afternoon po, Odi Linon. Shout out po. Kaya mahirap din basta-basta na nagsasalita ka. Pero alam nyo, maaaring bukas sa isang araw o sa isang linggo, magsalita na itong mga ito. Itong mga ito, naku, may mga itsura, yung mga dating staff ni Idol, Rapi Tulfo, mga boss. Nandiyan na si Bisdak, yan ang idol nila, 'di ba? Pretty girls, Pretty G. Sorry, malabo mata ko. Shout out sa 105 na nanonood. Ayan, nairirinig nyo. Ayan, maingay na sila Austria. Parating na. Kilala nyo naman siya. Melanie Guerra, good afternoon po. Pa-shout out po. Shout out po. Ayun na nga mga kababayan. Shout out sa 100 plus na nanonood. Hey guys, what's up? My name is Shadwin and today, tara, panoorin nga natin itong naging video ni Sir Mike, or well, people call him Boss Mike Cervera. This is the first time na napadaan ako sa video niya. However, or rather, first time ko siyang napanood, pero nakita ko na yung video niya last night. Okay? And then nakita ko na nga nag-react na rito si Attorney Claire. And prior kay Attorney Claire, nag-react na rin dito sila Kaayo na hindi ko pa napapanood. Okay, disclaimer. Hindi ko pa po napapanood yung kila Kaayo. So, after dito kay Attorney Claire, dumiretso na ako kay Sir Mike Cervera. Ngayon, papanoorin pa natin yung ibang parts dito. Hindi ako naging interesado dahil si Rapi Tulfo ang topic. Interesado ko kasi paulit-ulit binanggit yung pangalan ni Attorney Libayan. Tuloy tayo. Kung magsasalita itong mga staff ni hello Miss Lai, Austria, ang sikat na model, artista, vlogger, at syempre nandiyan na kanyang team na mga partner ko. Napakita ko nga dito. Issue ko si Rapi Tulfo, grabe, lumabas na yung mga issue niya. Di ba? Ganda. Shout out mo naman sila. Shout out sa inyong lahat. Hello, mamigay naman kayo ng ng pera. Stars. Anyways. Stars naman kayo. Naniwala ka ba? Alin doon? Ang dami ng issue. Yung pinabayaan niya yung anak niya. Ganun, nagsasalita niya yung anak. May alam akong issue sa kanya, pero hindi yun. Hindi, alam na rin namin yun. Alam nyo? Oo, alam na namin yung mga Chika nyo nga. Mga chika bebe. Oo, grabe. Ano pa? Ano pa? Matagal na issue yun lang. Yung mga staff niya na magsasalita na. Ay, hindi ko alam. Alam ko yun. Kailangan kong malaman. Alam mo kung kanino galing. Totoo pala to. Nakausap ko sila. Kaya lang ayoko namang ako mauna. Napanood ko kay Attorney Libayan. Okay yun. Balita ko kaya siya nagtira ng mga brand para may datong sinabi. Hindi ko alam yun Pero may narinig ko yun, pero wala pa akong masyadong matibay na ebidensya. Mahirap isplok Oo, di ba? Legit yan. Hindi nyo narinig yun. Ano? Kasusunod yun na alamin. Oo. Pag may legit na na impormasyon talaga, yung meron ng patunay. So yun guys,
kayo, anong masasabi nyo? Legit ba talaga na, kasi di ba, YouTube to. Oo. Gusto niyo manood ng live show? Charis! Promote mo na. Dali na. Bago tayo mag-umpisa mag-meeting. Punta kayo sa live show PH sa Facebook. Live show. Sa kanya yun. Ito si Nixie. Pakita ka. Hindi ka makikita. Dito si Nixie. Ayun, oo. Yung po mga boss Boss Brap TV babaero, legit yan. Legit nga. Yan ang idol nila. Yun na nga mga kababayan. Kasi malayong-malayo yung pinuportray niya na ganito siya, 'di ba? Tapos yung totoo talaga sa buhay niya, ganun pala. Sa pagkaakala ng maraming tao, napakabait, pamilyadong mabait sa pamilya, tapos eto na ngayon naglalabas. Actually, if you're watching RTIA for the longest time, ako, in a heartbeat, alam ko nang hindi siya mabait. Okay? In a heartbeat, hindi siya mabait. Bakit? Kasi nakikita ko kung paano niya tinatrato, paano niya pinagsasalitaan yung mga pinapatulfo. Alam mo, even the courts, okay? Kahit magpunta ka sa mga barangay, hindi ka makakarinig ng mga salita na hindi naman dapat sinasabi ng taong walang karapatan na magsabi sa iyo ng mga ganon. Okay? Panoorin niyo lang yung mga nasa programa niya. Tingnan niyo kung paano siya magsalita. Alam mo na eh. Hindi ako nasisway dun sa mga tinulungan na binigyan ng pera or Lord, no way. Saan mga kababayan? Anyways, so yun na nga. Anong ninyo mga boss? Anong shout out daw po kay ito naman si Brap. Ngayon kayo, anong opinion nyo diyan? Kayo ba'y naniniwala pa rin diyan? Pero sa totoo lang pag nalaman nyo yung mga gustong isplok ng mga dating mga staff ni Rapi Tulfo, naku, Diyos ko, babaliktad kayo sa kinauupo nyo. Ako nga, nung sinabi sa akin yan, Diyos ko po, talagang hindi ako makapaniwala, pero yung mga mismong, syempre, di ba, mga staff na, yung mga nagsasabi, mga dating nakasama, nakatrabaho nila, yung totoong ugali, malalaman mo pag nakasama mo yung isang tao, di ba? Ang press mo naman, hindi. Oo. Kala nyo lang yan, si Tulfo Baila. Talagang babaero. Malamang, yun yung mga lumalabas na issue ngayon. Di ba? Yun ang lumalabas na issue ngayon. Pero, mga boss, syempre, hintayin natin na magsalita. Gusto ko kay Attorney Libayan manggaling at doon na magpa-interview. Diba? Para maganda. Diba? Mami PR, bakit sir? Hindi ko alam ba kung bakit ganon. Hindi ko alam. Basta ito mga kababayan. Yung, panoorin nyo yun, yung vlog ni Attorney Libayan na nagbabagang balita, sabi niya, na eto nga daw yung mga staff ay gustong magsalita, gustong magpa-interview. Actually, nung ko pa yan last year ko pa yan na encounter. Yung mga staff niya mismo magsasalita laban sa kanya. 'Di ba? Roxy L, hindi kaya pareho lang kayong mga babaero? Hindi po ako babaero. Ako yung laging biktima. Boss Carmen Kimberly, ayan, Biyahe ni Koy. Si Biyahe ni Koy nandiyan, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Biyahe ni Koy. Libre mo naman kami. Malibre ka daw. Hindi na nga nila masikmura daw. Yung mga trato, yung mga offer. May mga offer. Itong part na to, no? Ito yung napanood ko kay Attorney Claire na hindi ko maintindihan. Ano yung ibig sabihin ng offer? Pakinggan natin. Putik partner may offer. Sa mga dating staff nga daw, yung isa nga daw na-depress. Nakakalungkot. Ayoko muna sabihin. Kasi... Yeah, good question. Anong offer? Ano kayang offer yun?
Gusto ko manggaling doon kay Attorney Libayan na lang, wag na sa akin. 'Di ba? Ayun na nga, oo. Kilala ng isang babaero ang kapwa niya babaero. Kilala ko siguro to. Ano babaero? Hindi ako babaero, no? Alam ng mga partner ko yan, no? Nandito. Oo, biktima ako, biktima. Oo, Ate Lai, pick ulit sa event. Sabi ni Biyahe ni Koy, dapat may dala kapag nakita mo. Hindi ka naririnig. Sige. Dapat may dala kapag nakita mo. Bawat pick may kapalit. Sabihin mo na. Ano? Lahat ng chocolate na binibigay. Diary, kamukha. Hindi pa kayo nakaka-like. Ang dami nyo nanonood. Attorney Libayan, ha? Hindi nga Attorney Libayan, ha? Tin lang yung nag-like. Kasi kayo nag-i-enjoy kayo sa chismis. So, eto na nga. Sige na. Eto na yung chismis, ha? So, etong mga grupo, ito narinig ko rin kay Attorney Libayan, ha? Hindi nga niya lang pa ini-expose. Pero gusto ko siya na mag-expose. Pero ito, hindi ko kaya eh. Alam mo naman si na may personal, 'di ba? Hayaan na natin kapag na-expose na ni Attorney Libayan, edi nagwawala sila. Edi doon natin umpisan yung bakbakan, 'di ba? Sabi ni Cricket, tapos na mag-like. Wala. Dadalawa lang yun nadagdag. Judy Basco, na hindi pa rin nakaka-like. Ayun ako. Hintay lang natin yung agent. Ano oras punta? Ito, yes. Hello, si Rapi Tulfo. Ewan ko ba, bakit pil na pil niya si Rapi Tulfo? Marami kasing alam si Attorney Libayan dyan. At parang naging abogado siya nung original na pamilya ni Rapi Tulfo na ngayon yung anak niya nung nakaraan in-interview ni Attorney Libayan parang ano yun niya, yung gusto niyang palabasin, pinabayaan siya, hinayaan siya na tumira kung saan-saan, mga ganon, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang, no? Kung tatay ka tapos gaganunin mo yung anak mo, ikaw partner, pag ginanon yung anak mo ng tatay ng anak mo, na alam mo naman may kakayahan. Anyway, so here's my thought about this. Medyo skeptic ako. Okay? Sa mga sinasabi niya. Bakit? Halos lahat naman ng video ni Attorney Libayan pinapanood ko. Okay? Wala pa akong awan ko or bakit hindi ko napapansin. But yeah. Excuse me, based sa observation ko, wala pa akong napapansin na nagbibigay ng hint si Attorney Libayan tungkol dyan. Nung in-interview niya si Grendy, a day before niya interviewin si Grendy, na-share niya yun sa amin. Na-interview niya si Grendy. Pero hindi niya na-share sa amin, na-interviewin niya rin si Ma'am Julie Licop. Just like what I said, I will always, as much as I can, protect my kind. Maliban dyan, syempre, kaibigan na rin natin si Attorney Libayan. Ang dating sa akin, okay, ito, ang dating sa akin, parang nilalagay, paano ba? Parang nilalagay sa alanganin si Attorney Libayan na siya yung dinidiin dito. Kung gugustuhin ni Attorney Libayan, i-share yan. Siguro nabigyan niya na kami ng hint, no? Within his inner circle. Pero wala eh. Or it's just that pagdating sa mga ganyang bagay, meron din certain confidentiality si Attorney Libayan. We don't know. We don't know if ito bang mga dating staff, if totoo ito ha, kung totoo ito. Kasi syempre magkakaroon ng client-lawyer relationship yan. Meaning, pag naging client ni Attorney Libayan or kung client ni Attorney Libayan ang mga dating staff ni Rafi Tulfo, hindi niya i-share sa amin kung ano yung mga bagay-bagay niyan. Okay? Not unless with the consent ng mga taong involved.
Now, hindi ko alam kung gaano karami sa inyo ang naniniwala dito sa sinasabi ni Sir Mike. Hindi ko siya hindi ko siya sinisiraan. It's just that sa akin, hanggat hindi kasi nanggagaling kay Attorney Libayan na may alam siya na ganito, this will remain for me not just a hearsay, but it can also, put Attorney Libayan in a corner wherein hindi niya gusto. Diba? Yun yung akin. Sa ngayon kasi, you can only trust people na kilala mo eh. Yung kilala mo, yung nakasama mo talaga. Diba? So, again, until such time na si Attorney Libayan na talaga ang magsalita patungkol dito, that is the only time na maniniwala ako na totoong may alam si Attorney Libayan. Pero kung ginagamit lang yung pangalan ni Attorney Libayan para pag-initan siya, ng Tulfo team, wag naman. Diba? Wag naman. Wag naman sana tayong gumawa ng kahit anong issue na wala naman talagang issue. Diba? Kaya nagiging skeptic ako dito. Kung totoo man na may ganitong issue tungkol sa mga dating staff ni Raffy Tulfo, hayaan na lang natin yung mga taong magsalita. Wag na nating, and I'm very sure hindi naman pangunahan ni Attorney Libayan itong mga taong to eh. Kung gusto na lang magsalita, magsasalita yan. Dito lalabas yung, alam niyo yung feeling na nakasalang ka sa studio na pinapatulfo si Tulfo. Diba? Tsaka guys, yung part na lang na sinasabi rito ni Sir Mike na may offer, doon ako medyo puzzled. Like, anong offer? Meron pa bang offer maliban sa job offer? Diba? Marami rin kami mga napapansin na, uy, bakit wala na si ganito? Uy, bakit wala na yun si ganyan? Diba? Ano kaya nangyari doon? Ano kaya nangyari kay ganyan? Diba? Anyway, actually, minessage na namin si Attorney Libayan. Natanong namin yung opinion niya tungkol dito sa video ni Sir Mike Cervera. Para sa akin, gaya ng sinabi ni Attorney Claire dito sa kanya naging reaction, commentary video. Yan. Para sa akin there's a thin line, or demarcation mark. May mga bagay, kahit ba, not only Raffy Tulfo, kahit ba itong taong to, a public figure, meron pa ring limitation yung pag-uungkat ng issue nilang personal. Para sa akin. At saka, kung yung issue niyang personal affected ang kanyang kung ano yung naka-mandate sa kanya bilang isang public servant, then that's the only time, I guess, that we're going to talk about his personal events, issues. Like yung sinasabi nga, naging example nga rito ni Attorney Claire, halimbawa, ang mga public servant, gaya ng presidente, kung meron siyang underlying na mga sakit, we have to know that because his health is paramount to his
administration, to the interest of the public. Dahil siya nga nag-lead sa bansa eh. He can't afford to be weak. He can't afford to be sick. No? As much as possible, he has to be healthy every single day while presidente siya. Same thing with other politicians. Sabi ko nga sa inyo eh, may nag-govern na ethics. Okay? Sa lahat ng public officials, government employees. I-discuss namin yan ni Mantemio this coming Sunday or basically tomorrow. So we're actually getting ready for that. Sabi nga ni Mantemio, baka abutin daw tayo ng alas 6 ng umaga ng Monday. We will try our best. Tapos masasama pa tong sinabi ni Sir Mike Cervantes. Diba? Kung kayo kaya tatanungin ko, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Sir Mike? Especially po sa community ng batas natin. Pagdating sa mga ganito at naririnig natin paulit-ulit na ginagamit ang pangalan ni Attorney Libayan, we have to be very skeptic. Tatanungin muna natin si Attorney Libayan. No, even before we get into something na lalo-lalo na yung paniniwalaan. Diba? I'm not, hindi ko sinasabi nagsisinungaling, gumagawa ng kwento tong si Sir Mike ha. Walang ganon. Sinasabi ko lang hanggat hindi ko siya naririnig coming from Attorney Libayan, para sa akin, it's a hearsay. No? Pwedeng totoo, pwedeng ginagamit lang yung pangalan ni Attorney Libayan. And yes, bilang isang kritiko tayo ng mga politiko, whether it's Raffy Tulfo or not, we have to draw a line. Diba? May mga bagay sa buhay nila na hindi na natin kailangan ungkatin. Not unless it will affect their mandate as a public official. No? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Siyempre, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Attorney Claire, feel free to do so. Pagaganda po ng kanyang mga videos. Marami po kayo matututunan dyan. Diba? I'll see you guys in the next vlog.